Okay, so ito na yung mga buti na mayroong mga tatak na star, mayroong star na tatak. So yung mga buti na ito mga katiyets, ito ay naararo doon sa may tinamnan ng mais. Okay? So alam nyo ba na yung isang magsasaka dito, bukod sa mga buti na araro niya, itong mga lumang buti na sobrang kapal, makapal yan, merong star, tsaka wala siyang mga yung takip niya, walang hindi parehas dito sa bago na meron siyang groove. Okay, so meron ding nahukay na mga gold coin. Okay, mga gold coin na sobrang luma, mga 1930s na mga coin. Okay, yan ay napakaluma na mga coin. So nahukay niya dito habang siya ay nag-araro. So yung coin na yon ay nilagay sa isang plastic cellophane na isang lagayan na plastic cellophane na puno ng maraming gold coin. Okay, so yun dito doon niya nahukay. So yung mga coin na walang halong gold, walang gold coin, yun ay mga luma lang na mga coin. Yun yung nakalagay sa ibabaw na naararo. Okay, mababaw lang kasi naabot siya sa pag-araro. Pero doon sa inararuhan, meron pa ding detection doon sa ibaba. So yun ay lamang nilagay sa ibabaw. Okay, kumbaga giveaway. So ito naman yung sign na ng tatak ay BFFR B72. Okay, I think 73. Dalawa kasi ito, 73 at saka 72, separate yung pagkalagay. Okay, so makikita natin to ngayon kung 72 or 73 ba ito. Basta yung sign na ito ay BFFR B72 arrow. Okay, so dito makikita natin kapag lagyan ng tubig ni Katiets, kasi hindi siya klaro dahil siguro sa tagal na ng panahon na ginawa yung sign na ito at buhay yung bato. So unti-unti na siyang nawawala kasi buhay yung bato. Kapag buhay, tutubo yan. Okay, so ito yung BFFR B72. Tingnan natin kung 72 ba ito. Okay, tama, 72. B, yan ay B, F, F, R, B, ito yun, and then F, B, F, F, R, dash, B, may B sa ibaba, yan o, then 72. Okay, kung meron kayong kaalaman tungkol dito, pwede kayo mag-share. Okay, baka meron din kayo nito, kasi accordingly mas maraming Katiets natin yung nag-send sa atin na meron din silang BFFR. Kung meron kayong mga idea about dito sa sign na ito, pwede kayo mag-share. So ito ay tapos na namin itong ilocate kung saan nakalagay yung item. Okay, sa east direction. Okay, parehas pa rin ng 73. East direction pa rin, opposite yung meaning. Yung arrow patungo doon sa west. Okay, pero yung pinaka-arrow niya yung R. Okay, yung nasa huli, yung 'di ba ito ay BFFR. Yung guhit niya patungo sa east. Yung kanyang linya. Saka dot. So opposite direction yung kanyang tinuturo. Doon sa east ng map. 5 meters yung distansya. Doon nakabaon yung item sa may gilid ng creek. Pero kapag cover yung ating pag-uusapan, nako, napakadami.
Sobrang laki ng mga bato, mga cutting stone. Okay, mga cutting stone yan mga ka-TH. Hindi yan kayang buhatin ng 2 o 3 tao. Kailangan talaga ito ng mga heavy equipment. Pero ito ay tuktok ng bundok, so mahihirapan talaga i-recover yung mga ganitong mga item. Kasi aside sa mga cover na pwede natin ma-encounter na sobrang laki ng mga bato, sobra ding lalim nito. Okay? Kapag ganitong mga sign, malalim talaga yan. Ito ay mga bunker. Okay, mga bunker ito ng mga item. Kapag bunker, hindi yan isang kahon o 2 kahon na ginto yung ibinaon. Di marami yan. 72 boxes. Pwedeng ganun, di ba? BFFR /B/72 pwedeng 72 boxes, pwedeng 73 boxes. So napakadami, di ba? So ito ay bunker. So bunker ito na binaon. So napakalalim talaga nito. Abot talaga ito ng bedrock. Okay? Doon magandang maglagay ng mga deposito. Okay, sa bedrock. Kasi hindi yan gagalaw. Aside sa hindi gagalaw, maraming malalim. Hindi siya madaling kunin. Okay? So doon sa bedrock, magandang maglagay ng deposito kasi doon sa bago ka lalagpas sa bedrock, meron kang tubig na ma-encounter. Okay? Kasi sobrang lalim na niyan. Halimbawa ka-TH kayo maghukay. Yung target area nyo, yung target deep is bedrock. Bago kayo makaabot sa bedrock, mayroon talaga kayo ma-encounter ng mga tubig. Okay, meron na yung tubig. Sinadya yan ng mga Hapon para mahirapan tayo mag-recover. Kasi meron tayong tubig na min-encounter. So ganun yung kanilang purpose kung bakit sa bedrock. Kung mapapansin natin sa mga construction site, sa mga pagtatayo ng mga building, malalaking building tulad ng Burj Khalifa, diba located yan sa disyerto. Yan ang pinakamataas na building sa buong mundo, Burj Khalifa. Mapapansin natin yan ay located sa may mabuhangin na area. Pero bakit nakatayo pa sila ng sobrang laki na building at sobrang taas? Kasing foundation ay doon ginawa sa bedrock. Sa ilalim, pinakailalim mismo ng parte ng lupa. Okay? So doon, ginawa ng foundation. So napakasulid. Kahit lindulin or hangin yung ma-encounter, ay hindi pa rin yan babagsak yung kanilang building na tinayo. Kasi ang bedrock ay sobrang solido. So ito namang kinalalagyan ng sign, hindi talaga ito gagalaw ng baha. Kasi sobrang laki ng bato. Okay, meron pa itong mga sign na maliliit. Yung mga small dot, meron yung mga kahulugan. Hindi lang natin maklaro kasi maraming lumot. Ito nga na hindi nga ito natulton ni ka-TH na siya mismo ay kabisado yung sign na ito. So ilang taon na kalipas, binalikan nila ito kasi kanyang nakita, mayroon siyang nakita na sign na maganda, BFFR. So binalikan, pagbalik nila dito, hindi na nila nakita agad-agad kasi sobrang daming lumot. So kiniskis pa nila ito, yan kiniskis nila yan para makita yung sign. Pero ayun, natagalan talaga sila bago nila makita ulit. Kasi napakadami ng lumot. Tapos yung bato buhay, lumalaki. So lumiliit na din yung nakakukit. So dyan ka-TH, dyan sa part niyan, yung may malaking bato. Dyan nakabaon. Mga cutting stone yung iba dyan na inilagay. Yan yung top cover. So napakadami. Pwede ito nakatunnel
or pwede rin naka-vertical tunnel.